natin. Oh, ngayon, ito yung mga kumakalat na balita ngayon, mga bossing ha. May mga kumakalat na balita ngayon na itong itong tawag diyan. Yun daw mga pagbabaha sa Pilipinas. Yung mga pagbabaha daw ngayon diyan sa Cebu. Pinapalabas na naman nila, nakasalanan na naman. Kasalanan na naman ng ng Dolomite daw, yung Dolomite Beach. Putang ina nyo talaga. Yung Dolomite, yung pagmimina ng Dolomite sa sa Cebu, putya 1980s pa. Yung pinagkuhanan natin ng Dolomite na buhangin na inilagay doon sa Dolomite Beach, 1980 pa, nagmimina na ng Dolomite yun. Doon lang tayo umorder para ilagay doon sa Manila Bay. Gaano ba kahaba yung sa Manila Bay? Sa tingin ba ninyo yung buhangin na nilagay sa Manila Bay kay gagastos ng isang buong bundok ng Dolomite 'yon? Ilang lang 'yun, ilang meters lang yung beach front na 'yun. At saka ilang truck lang na Dolomite yung Dolomite sand yung inilagay doon. Tapos sinisisi ito, putang ina, lahat na lang sinisisi niyo sa Duterte. Puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. Nangyari ngayong panahon ni Bongbong Marcos yung corruption. Ngayong panahon ni Bongbong Marcos nangamatay yung mga kababayan natin. Tapos putang ina niyan. Sinasabi ninyo na lumala daw mga bossing yung yung pagmimina. Yung mga illegal logger daw. Daw yan? Lumala daw yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Oh. Si Duterte na naman sinisisi dito sa Cebu eh. Natatawa talaga ako dun sa Dolomite. Oh. Sabi nila na hindi kaya dahil sa Dolomite mining sa Cebu kaya binaha itong Cebu. Kasi nga kaya nila sinasabi na yung Dolomite, yung nagpabaha, yung mining ng Dolomite nagpabaha dahil nga iniimbestigahan yung Dolomite Beach. Sabi ko sa inyo yung mainstream media tsaka NPA, pati mga komunista, mga kaliwa, magkakasapakat yan eh. Para sirain lang yung mga Duterte. Nangyari yung kamatayan ngayong panahon, isisisi na naman sa nakaraan. 1980s pa, minimina na yung Dolomite Beach kung saan kinuha, Dolomite Beach. Yung Dolomite mining kung saan kinuha yung nilagay doon sa Dolomite Beach. Hindi yun minina dahil lang dyan sa Dolomite Beach. Napaka-konting buhangin lang na Dolomite yung na inilagay dyan. Sa sa Baywalk na yan. Para mag-cause ng ganito karaming baha, Diyos mio. 1980s pa, wala pa po sa national government si Bongbong, nung 1980. Ako nga hindi pa ako buhay niyan eh. So sinisisi na naman nila. Ito ang ginawa ni Pangulong Duterte sa environment nung panahon niya. Now, you were very vocal about your stand in all the interviews. President Duterte has said he supported you, but he never gave out in other words, his government or his own administration's policy on mining. He never spoke of it. Well, did he tell you what he wanted? The reason why I had decided to support him, Karen, is because... Yan, eto si Gina Lopez. Buhay pa ba to si Gina Lopez? Ito si Gina Lopez, mga bossing. Yung mga elite, kasama ito sa mga elite ng Pilipinas. Environmentalist ito. Bakit daw pinili niya si Pangulo? Kasi very rare na ang isang elitista pumili kay Pangulong Duterte, sa isang Duterte. Kasi Duterte masa eh. Langit at lupa ang agawat niyan. Ngayon ito si Gina Lopez, sinabi niya, pinili ko si Pangulong Duterte kasi lahat ng mga presidentiables kinausap ko eh. Pero isang tao lang yung nag-stand out sa akin, si Pangulong Duterte. Bakit? Sobrang mahal niya mga Pilipino. Papatay siya para sa mga Pilipino. At napakaganda, ayaw niya nung illegal na pagmimina sa Pilipinas. Ayaw niya niyan. So illegal logging, illegal mining, any form of illegal na pag-harvest ng natural resources natin, ayaw ni Duterte. Actually, yung mga
kahit nga legal na nakakasira ng buhay ng mga Pilipino, ayaw niya yan Tapos ngayon isisisi ninyo itong mga illegal mining, yung mga pagbabaha kay Pangulong Duterte na, putang ina nyo. Baka pati yung yung pagbubuntis ng mga anak ninyo. Baka isuisin nyo pa rin yan kay Pangulo During the elections, I went to all the presidential candidates, showing them what I knew, just to make sure that whoever is president doesn't kill the environment. And he was the only one that said he was very fearless and very strong. Are you disappointed now? No, I'm not disappointed because I still think, I haven't talked to him, but in all my discussions with him, all my discussions with him, he has been non-negotiable about people's welfare. Just as a, maybe I shouldn't Go ahead, say just as a side note. as a joke. Okay. Like when I was, I was showing him the pictures and we saw how people were suffering. I don't really think he was serious. Yeah, gusto ko papatayin ko sila. And then I looked at him, I said, sir, mahal na mahal kita. Okay. No, but it was not the, I understand. It was just the fervor of, it was indicative of his love for people and his temperament to say that if this happens. Do not destroy the environment. Follow it to a T. Wala tayong problema. Just pay the correct taxes, follow the standards. Gina Lopez is just doing her job. She is really a crusader. So, that is how I would describe her persona. Crusader. Kaya, sabi ko, tama yan. Bakit? Nandiyan ba si Ma'am Gina Lopez? Secretary Lopez? Ganito yan. Pumunta siya sa Davao. Gabi na mga 1 o'clock because on the early days of my but hindi pa ako nag-oath. Marami na nagpuntahan. Ito, felicitations, congratulations. Si Ma'am pumunta twice. Every time she shows me the degradation of ito Tapos, 2 oras naman, mukhang hindi na matapos, sabi ko, Ma'am. Ma'am, do not be offended. Totoo man, huwag kang magalit kay, it's the truth. So, mag-aalas 3 na, you ruddy this man, tapos, extemporaneous na, parang congressman, ito, Ma'am. Kung Ma'am, mag-aalas 4, Ma'am, ano kaya kung ikaw na lang ang Dina? Bigla rin siya nagsagot ka, totoo ka? Ano si ka? Sabi ko, hindi yung, Siya, I'll ask I'll consult my family and ask my, nila. Yes. Following day, tawag siya kay may 8 Kibong. Sinabong, okay na, tinanggap na. Sabi ng pamilya ko, okay na. Sabi ko, ay, bantay kayo lahat. But I would not be appointing somebody who's alien to my thinking. I would take in somebody who shares my horizons in life. Especially yung degradation ng tama yan, she's a crusader and she will continue. And dito naman lagay is yan. So dito may pinakita ko lang dito sa video na ito na si Pangulong Duterte in terms of hindi lang peace and order pero alam mo yung peace and order yan, malawak talaga ang ang saklaw niyan. Hindi lang yung peace and order sa kalsada, lahat peace and order sa environment, peace and order sa corruption, basta marami ang saklaw ng peace and order. At yan ang chinampion talaga ni Pangulong Duterte. And yes, nakakulong siya because of that. I don't think
I don't think si Pangulong Duterte nag-ano siya, nagsisisi siya dahil yung nangyari ito sa kanya. Pero feeling ko, alam niya na if gumawa talaga siya ng bagay para sa bayan niya na matuwid, alam niya talaga na mangyayari sa kanya yan na itong mas marami kasi talaga yung hindi matuwid kaysa sa matuwid eh. At kapag kaya mga hindi matuwid, yung mga hindi matuwid, mararaming pera yan. Lahat ng mga hindi matuwid, maraming pera yan. Lalo na yung mga pera niyan galing sa kasamaan. So ang gagawin ng mga yan, dahil addict na yan mga yan sila sa sa kayamanan nila na nakukuha nila sa paggawa ng masama. Lahat ng mabubuting tao sa mundo, niyan, sisirain yan. Lahat talaga, walang pakundangan yan. Matino ka, hindi, mahirap ka, mayaman ka, sasagasaan ka niyan. Ganyan ang mga demonyo. Ang demonyo, magpapanggap pa nga yan na mabait eh. Para lang sirain yung totoong matuwid eh. Ganyan. Ganyan yung mga congressman ngayon. Magpapanggap silang matuwid, magpapanggap silang mga hindi kurakot, ipapahid nila sa iba yung kanilang mga kademonyuhan, tapos ipipersecute nila yan. Ganyan ang gawain ng mga yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at